sa ating lahat and welcome po sa Blessings Christian Fellowship. Tayo po ngayon ay muling sasamba sa Panginoon, magsasaya, magpupuri at patuloy pong itataas ang kanyang dakilang pangalan. Amen po ba? Masaya po ba kayo na naririto kayo ngayon? Amen. Sige nga po, harapin nyo nga po yung katabi nyo po, yung sa kaliwa at kanan po. Yan. Kamustahin nyo naman po. Yan. Batiin nyo po ng isang mapagpalang umaga. And welcome rin po kung tayo po ay may mga kasamang bisita na yan. Ngayon lang po na naka-attend. Yan. Welcome po sa ating pananambahan sa umagang ito. At maging ang ating po mga kapatid online na kasama po natin sa ating pagsamba. Tayo pong lahat ay tumayo. At patuloy po nating pasalamatan ng Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Yes, hallelujah, Father God. Patuloy ka po naming pinupuri. Patuloy ka naming dinadakila, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sapagkat naririto kami, O God. Taglay ang buhay, taglay ang sigla, taglay ang lakas na nagmumula sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord, sa patuloy na kagalakang nilalagay mo sa aming mga puso upang unahin ka, Panginoon, sa araw na ito, upang hindi ipagpaliban, Lord, ang pagsamba namin sa iyo. Tunay nga, Lord, na karapat-dapat ka, O God, sa lahat ng mga pagsamba, sa lahat ng mga papuri na iaalay namin sa iyo, sapagkat naging tapat ka, O Diyos, sa mga nakalipas na araw, Panginoon. Tunay na naging mabuti ka at dakila sa aming mga buhay, O God. Kaya patuloy, O Diyos, na sa umagang pong ito, Ikaw lamang yung mag-glorify, O God. Ikaw ang ma-magnify, Panginoon, ng lahat ng aming gagawin, Panginoon. At patuloy, Lord, na magalak kami sa iyong presensya, O God. Maging masaya, Panginoon, ang aming mga puso na aawit sa iyo, na makikinig ng iyong mga salita. At patuloy, Panginoon, na iaalay ang mga oras na ito para lamang sa iyo. Tinataas ka po namin, dinadakila at sinasamba ang iyong dakilang pangalan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Sabi nga po sa salita ng Diyos, rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Sabihin nga po natin, rejoice. Isa pa po, rejoice in the Lord always. Yan. Praise God, hallelujah. Tayo po'y sama-samang mag-rejoice, sumamba at umawit sa presensya ng ating Panginoon. Siyang si Jesus ay purihin, siyang siya ay sambahin, kay siyang sumabay sa awitin, purihin ang Diyos natin. Kay siyang si Jesus ay purihin, siyang siya ay sambahin, kay siyang sumabay sa awitin, purihin ang Diyos natin. Dati ang buhay ay puno ng lumbay, wala ng pag-asa, puno pa ng dusa. Kahit may pera, di pa rin masaya, kahit anong bisyo ay sinubukan na. Ngunit nang si Jesus ay pumasok sa puso ko, binigyan niya ng buhay, pinuspos pa ng kulay itong buhay ko. Kay siyang si Jesus ay purihin, kay siyang siya ay sambahin, kay siyang sumabay
sumabay sa awitin. Purihin ang Diyos natin. Okay, siya. Si Jesus ay purihin, kay siya ay sambahin, kay siyang sumabay sa awitin. Purihin ang Diyos natin. Ngayon ang buhay ko ay puno na ng sigla. Kahit may problema ay laging masaya. Pagising sa umaga ay pupurihin siya, at sa aking buhay ay sasambahin siya. Lagi na lang uunahin sa puso ko. Ano man ang mangyari, si Jesus ang palaging pupurihin sa buhay ko. Okay, kay siya, si Jesus ay purihin, kay siya ay sambahin, kay siyang sumabay sa awitin. Purihin ang Diyos natin. Kay siya si Jesus ay purihin, siya ay sambahin, kay siyang Sumabay sa awitin. purihin ang Diyos. Minsan pa kay siya si Jesus Ay purihin. kay siya ay sambahin, kay siya sumabay sa awitin. Purihin ang Diyos natin. Siya ay purihin, si Jesus ay purihin ang Diyos natin. Patuloy tayong magpasalamat at umawit sa Panginoon. Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo't inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Oh, salamat! Salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Amen. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko nang purihin ka, Panginoon. Buhay ko nang purihin, yes, oh God. Buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, hindi pa salamatan. Hallelujah, buhay na namin ang magsamba sa'yo, Panginoon. Purihin ka. Buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, hindi pa salamatan. Buhay ko nang purihin ka. Buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, hindi pa salamatan ka. Salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, oh Jesus, sa pag-ibig
magsasaya, ako'y magsasaya, ako'y magsasaya sa piling mo. Hallelujah! Yes, oh God, hallelujah! Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Tunay nga po, Panginoon, na magsasaya kami sa iyong presensya, O God. Thank you, Lord, for your unfailing love, O God, na patuloy mong ipinaparanas, Panginoon, sa amin, O God. Kaya't kami naririto, O God, dahil lamang sa iyong pag-ibig, Panginoon, na tunay nga po, Panginoon, inangkin mo kami, O Diyos. Pinatawad mo kami, O Diyos. At patuloy na binigyan mo kami ng bagong buhay upang lubos ka naming makilala, O God. Upang lubos namin, Panginoon, na Ikaw ay madakila sa aming mga buhay, Panginoon. Sa umagang ito, O Diyos, patuloy na sa pamamagitan ng mga awitin, O God, na aming sasambitin, maging declaration na po ito, Panginoon, sa aming mga buhay. Na opo, Panginoon, may Diyos na umibig sa amin ng tapat, na may Diyos na nagmamahal sa amin ng lubos. Kaya't wala po kaming ibang nais, O God, kundi ang sabihin, Lord, ang buhay namin ay sa iyo lamang. Ito ay para sa iyo lamang, Panginoon. Hallelujah. Patuloy po nating damhin ang presensya ng ating Panginoon. Patuloy po tayong umawit, patuloy tayong sumamba sa kanyang dakilang pangalan. Panginoon, ika'y dakila, natatangit nag-iisa. Panginoon at kaibigan, ikaw ay tapat at mapagkumbaba. Buhay mo ay iyong inalay, walang hanggan ay binigay. Panginoon ng kaligtasan, ikaw ang sandigan ng pusong sugatan. Jesus, ako ay iyong natagpuan. Pag-ibig mo'y di mapantayan. Ako ay sa'yo lamang, sa'yo lamang. Sa krus, nahanap ang kapatawaran. Pag-ibig mong di mapantayan. Ako ay sa'yo lamang, sa'yo lamang. Yes, Lord, sa'yo lamang, O Diyos. Iniligtas sa kamatayan ang
iyong mga nilikha. Panginoon ang kabutihan, ikaw ang sandigan ng buong sanlibutan. Ika'y naghahari, walang katapusan. Jesus, ako ay iyong natagpuan. Pag-ibig mo'y di mapantayan. Ako ay sa'yo lamang, sa'yo lamang. Sa krus nahanap ang kapatawaran. Pag-ibig mong di mapantayan. Ako ay sa'yo lamang, sa'yo lamang. Oh Diyos, sa'yo lamang, oh Diyos. Hindi mawawalay sa pag-ibig mo, tanging ikaw ang kaligtasan ko. O laging ihahayag ang ngalan mo. Sa'yo lamang, sa'yo lamang. Hindi mawawalay sa pag-ibig mo, tanging ikaw ang kaligtasan ko. Laging ihahayag ang ngalan mo. Sa'yo lamang, sa'yo lamang, sa'yo lamang, sa'yo lamang. Jesus, ako ay iyong natayasogan. Pag-ibig mo'y di mapantayan. Pag-ibig mo di mapantayan. Ako ay sa'yo lamang, sa'yo lamang. Sa krus nahanap ang kapatawaran. Pag-ibig mo'y di mapantayan. Ako ay sa'yo lamang, sa'yo lamang. Minsan pala sabihin, Jesus, Jesus, ako ay iyong natagpuan. Pag-ibig mong di mapantayan. Ako ay sa'yo lamang, sa'yo lamang, Panginoon. Sa'yo lamang. Sa'yo lamang, Panginoon. Oh Jesus, ikaw lamang ang buhay ko. Let's declare, O Panginoon, ikaw lamang ang buhay namin, O Diyos.
O Jesus, ikaw lamang ang buhay ko. Ikaw ay sapat, ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus, ika'y sapat, Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus, ikaw lamang. Sa'yo lamang sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. Oh, salamat sa'yo lamang sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. O Jesus, ikaw ay sapat, ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus, sabihin natin, ikaw ay sapat, ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus, ika'y sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus, ikaw lamang. Sa'yo lamang sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa'yo. Sabihin mo, kapatid, ikaw ay tapat, Panginoon. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. O minsan pa sa'yo lamang sumasamba, sa'yo lamang sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. O Jesus, ikaw lamang. Yes, hallelujah, Lord. Sa'yo lamang, Panginoon. Yes, hallelujah. Tanggapin mo, Panginoon, ang lahat ng aming papuri, ang lahat ng pasasalamat at pangsamba. Dakilain ka, Panginoon. Malwalhati ang iyong dakilang pangalan, Panginoon. Sa iyo po namin inaalay ang aming awiting ito, Panginoon, ang aming pagsamba, ang aming buhay, O God, sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Tayo po'y makakaupo na. At dadako na po tayo sa patuloy na pagsamba sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos na dadalhin po sa atin ng ating Pastor Nelvin Tabaw.
Ayan. Isang magandang umaga po sa bawat isa po sa atin. Hello! Ayan. Good morning po. Kagalakan po natin muli na magkita-kita, maglingkuran sa isa't isa, at higit sa lahat, paglingkuran ang ating Panginoon sa pamamagitan ng pag-aaral ng Kanyang salita. How I wish na meron agad na nagta-translate habang sa English. Habang nagsasalita tayo ng Tagalog. Ayan. Hiniling ko po na tumayo ang bawat isa at atin pong basahin ang teksto na ating pagbabatayan ngayon pong umaga mula po sa aklat ng unang Juan chapter 1 verses 1 hanggang 4. Sabay-sabay po natin na basahin. Begin, verse 1. Ipinapahayag namin sa inyo ang tungkol sa Kanya na mula pa sa simula ay nariyan na. Narinig namin siya, nakita't napagmasdan ng sarili naming mga mata at nahawakan pa namin siya. Siya ang salita ng Diyos na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Siya na pinagmulan ng buhay ay nahayag at aming nakita. Pinapatotohanan at ipinapahayag namin siya sa inyo na sa simula't simula pa ay kasama na ng Ama at nagpakita sa amin. Verse 3. Ipinapahayag namin sa inyo ang nakita at narinig namin upang maging kaisa namin kayo sa Ama at sa Kanyang anak na si Jesucristo. Isinusulat namin ito upang malubos ang aming kagalakan. Father God, sa umaga pong ito, lubos kami na nagpapasalamat, patuloy na binibigyan mo kami, O Panginoon, ng desire na ikaw ay sambahin sa espiritu at katotohanan. Umaasa kami, O Panginoon, na sa mga oras pong ito, sa aming pong pag-aaral, naroon ang iyo pong pangunguna na gagawin sa amin. Linisin niyo po ang aming pong buong pagkatao, O Panginoon, at mayroong kahandaan nawa ang aming pong puso na tumanggap, O Panginoon, ng iyo pong mga salita na kung saan maitataas po namin ang iyo pong pangalan. Dalangin po namin, O Holy Spirit, speak to us, O Lord God. Ikaw ang siyang manguna, tulungan mo kami sa iyong mga salita na aming pong pagbubulay-bulayan. Nihiling po namin ang lahat ng ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Kakaupo na po ang kapulungan. Ayan. Okay. Salamat po sa mga, meron po ba tayong mga first-timers? Yung ikalawa, ikatlo na pagkakataon na kayo po ay nakapiling. Salamat po sa inyo. Salamat din sa mga kapatiran na naroon ang patuluyan o pag-i-invite para po sa mga bagong makakasama po natin. Ayan. Bago po ang lahat, binabati po natin ng kaarawan ang mga kapatid po natin, sila Kuya Kinchi, si Kuya Ems. Tama ba? Tama ba yung mga pinagsasasabi ko? Kuya Ems. At ngayon po, kaarawan po ng ating pong kamanggagawa, ang Pastor Izra. Yan. May surprise po mamaya. Mag-i-special number yata si Pastor. Number lang. Number lang. Okay. Sa atin ng pag-aaral, sa panahon ngayon, maraming tao ang naghahanap ng mas magandang buhay. Tagumpay, kasiyahan, seguridad, at layunin. Ngunit itinuturo ng unang aklat o sa first epistle of John na ang tunay na buhay ay hindi matatagpuan sa mga bagay ng mundo o na mga nakikita po natin, kundi sa ating Panginoong Hesukristo lamang. Isinulat ni Apostol John ang liham na ito upang palakasin ang pananampalataya ng mga mananampalataya. Ituwid ang mga maling katuruan tungkol kay Kristo at tiyakin sa kanila na ang buhay na walang hanggan ay nasa anak ng Diyos. Lahat ng tatalakayin po lahat ng tinalakay ni Juan ang paglakad sa liwanag, pagtatagumpay laban sa kasalanan,
pag-ibig sa kapatiran, pagkilala sa katotohanan, at katiyakan ng buhay na walang hanggan, nakasentro sa iisang katotohanan. At ang katotohanan po na yan, si Heso Kristo ang buhay na nahayag. Ang tema po ng atin pong pag-aaral, The Life Revealed. The Life Revealed. Mga kapatid, ginamit po natin ang logo ng life na ito sapagkat nagnanais po ang atin pong LCC, ang bumubuo ng Local Church Council, na tayo po ay uusad doon sa tinatawag na life discipleship process. Gagawin po natin ang bagay na ito hindi dahil ay mandate kasi ng ng national kundi gagawin natin ang life discipleship process na ito sapagkat ito naman po ang talagang dapat na gawin ng bawat isa po sa atin at ipinagagawa ng ating Panginoon. Mula po sa katanungang paano nahayag ang tunay na buhay ayon sa unang Juan, chapter 1, verses 1 hanggang 4. Pag-usapan po natin paano nahayag ang tunay na buhay. Ang buhay na tinutukoy po natin dito, walang iba kundi ang atin pong Panginoong Heso Kristo. Una, paano nahayag ang tunay na buhay ayon sa unang Juan, chapter 1, verses 1 hanggang 4. Una, ang buhay ay nahayag kay Heso Kristo. Ang buhay ay nahayag kay Heso Kristo. Ang buhay ay si Heso Kristo. Nahayag, nakita, narinig, at nasaksiyan. Ang talata pong ito, mga kapatid, o yung unang punto po natin, ano ba ang pagkakilala natin sa ating pong Panginoong Heso Kristo? Letter A, si Kristo bilang walang hanggang Diyos. Naniniwala po tayo sa itinuturo ng banal na kasulatan. Ang Panginoong Heso Kristo ay walang hanggang Diyos. Hindi po siya tao lamang. Nakakailan na po ako. Bilagin nyo Ganun hindi po siya tao lamang. Okay. Si Kristo bilang walang hanggang Diyos. Sa 1a ng 1 John chapter 1 verse 1, ipinapahayag namin sa inyo ang tungkol sa Kanya na mula pa sa simula ay nariyan na. Ang tinutukoy po dito, wala pong iba kundi ang ating pong Panginoong Heso Kristo. Okay. Ang pandiwang ginamit. Ayan. Ang pandiwang ginamit ay nagpapahiwatig ng patuloy na pag-iral. Hindi sinabi ni Apostle John na nagsimula si Kristo, kundi siya ay naroon na. Kung babalikan po natin ang Genesis chapter 1 verse 1, John chapter 1 verse 1, unahin po natin ang Genesis chapter 1 verse 1. Ang sabi po dun sa talata, in the beginning, God created the heavens and the earth. Yung salitang God po doon ay hindi po nasa singular form. Ang sa salitang Griego na ginamit po ay Elohim. Nasa plural form. Hindi po ginamit ang salitang Eloah or singular form, kundi Elohim. Madalas po natin naririnig ang salitang Elohim. Hebrew word pala siya ng English na God. Na kung saan, ang ating Panginoong Jesucristo pala, sa Old Testament pa lamang, ang Genesis chapter 1 verse 1, nahandun na siya. Genesis chapter 1 verse 26, 27, lalangin natin. Yung salitang natin po doon ay hindi po pwede na kamanlilikha ng Diyos ang mga anghel. Ang salitang natin po doon ay tumutukoy kabilang o kasama po ang ating Panginoong Hesukristo, ang Holy Spirit, yung triune God, mga kapatid.
sa Genesis chapter 1, verse 1. Ang John chapter 1, verse 1, nang pasimula ay ang salita. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ang talata pong ito, mga kapatid, John chapter 1, verse 1, lalo na po yung in the beginning was the Word, and the Word was with God. Hindi po tayo naniniwala na si Jesus, siya ang God the Father, at the same time, siya ang God the Son. Hindi po iyan ang itinuturo ng banal na kasulatan. Ang talata doon sa ang John chapter 1 verse 1, yung ikalawang sinasabi po doon, and the Word was with God. Napakahirap pong i-reconcile, and the Word pertaining to Jesus Christ was with God, pertaining naman sa God the Father. Dalawang persona po ang tinutukoy doon sa ikalawang saknong ng John chapter 1, verse 1. Ipinapakita lamang po dito, lalo na rin po sa Colossus chapter 1, verse 15, 16, at 17. Wala po dyan sa slide. Ang sabi po ng talata, si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha, sapagkat sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Nakikita man o hindi. Gusto ko pong tignan po natin ang salita doon sa Colossians chapter 1 verse 16. Sapagkat sa pamamagitan niya, pertaining to our Lord Jesus Christ, ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Ipinapakita sa Colossians chapter 1 verse 16 na si Kristo ay walang hanggang Diyos. Ang buhay ay nahayag sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sino ba siya? Si Kristo bilang walang hanggang Diyos. Ang talata sa 1 John chapter 1 verse 1a, hindi ito tumutukoy sa simula ng paglikha, sapagkat ang ating Panginoong Hesukristo, hindi po siya nilikha, kundi siya mismo ang manlilikha. Okay. Hindi ito tumutukoy sa simula ng paglikha, kundi sa kanyang walang hanggang pasimula at walang hanggan na pag-iral bilang Diyos. Ipinapakita rin po naman ni Juan na si Jesus ay hindi lamang ipinanganak sa Bethlehem. Imagine, from the book of Micah chapter 5 verse 2, yung propesiya na ang ating Panginoong Hesukristo ay ipanganganak sa Bethlehem. Paanong nangyari na hindi naman magkasing edad si Prophet Micah, and then yung sa gospel na kung saan natala doon na ang ating Panginoong Hesus ay ipinanganak sa Bethlehem, hindi naman po sila nag-usap. Pero bakit nagkaroon ng kaganapan? Totoo yung sinasabi ng propesiya ng Old Testament to New Testament. Siya ay umiiral na bago pa likain ang sanlibutan. Siya ang walang hanggang anak ng Diyos. So, ipinapakita po natin o ng mga talataan sa ating pong pinag-aaralan, ang buhay ay nahayag kay Hesukristo. Sino po ba siya? Siya ang bilang si Kristo bilang walang hanggang Diyos. And letter B, si Kristo bilang nagkatawang tao. Si Kristo bilang nagkatawang tao. Narinig namin siya. Nakita at napagmasdan ng sarili naming mga mata. At nahawakan pa namin siya. Matapos pong ipahayag ang pagkadiyos ni Kristo, agad namang ipinakita ni Juan ang tunay na pagkatao ni Kristo. Mula po doon sa talatang iyan, yung salitang narinig. Narinig nila
ang kanyang pagtuturo. Tunay po na nagtaong ganap o nagkatawang tao ang ating pong Panginoong Jesucristo. Ang mga patunay, narinig ng mga alagad ang kanyang pagtuturo. Nakita nila ang kanyang buhay at mga himala. Marami pong himala ang nakita na ginawa ng ating pong Panginoong Hesus, na nakita ng kanyang mga alagad, at marami pang mga tao ang nakakita sa kanyang mga miracles na ginawa. Ano pa? Napagmasdan, masusing pinagmasdan ang kanyang pagkatao. Mga kapatid, gaano kaya kasarap na panahon ng New Testament na nakita mismo ng mga alagad, ng marami pang mga tao, ang ating pong Panginoong Jesucristo na nagkatawang tao. Okay. Nahawakan o nahawakan nila siya bilang tunay na tao. Ipinapakita po dito sa letter B, si Kristo bilang nagkatawang tao ay tunay, totoo. Dahil narinig, nakita, napagmasdan, at nahawakan po ng ating pong mga alagad. Ang sunod-sunod na pandiwa, yung 4 na pandiwa na ating pong nabanggit, ay nagpapakita ng matibay na ebidensya ng pagiging tao ng ating Panginoong Hesukristo. And letter C, si Kristo bilang salita ng buhay. Sa talatang 1c at verse 2, siya ang salita ng Diyos na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Siya na pinagmumulan ng buhay na walang hanggan ay nahayag at aming nakita. Tinawag po ni Apostle John ang ating pong Panginoong Hesus na salita ng buhay. Ang salita o logos, nangangahulugang ang ganap na kapahayagan ng ating pong Diyos na buhay. Kung ang God the Father, walang sino man po sa atin ang siyang makakakita sa God the Father. Pero sa pamamagitan ng kanyang anak, handog po yung kaganapan ng kapahayagan ng ating pong Diyos na buhay. Ang salitang nahayag, ayan. Ang salitang nahayag ay nangangahulugang naging malinaw, nakita, ipinakita, ang dating nakatago ay naging hayag naman sa pamamagitan ng ating pong Panginoong Hesukristo. Hindi po sinabi ni Juan na natuklasan ng tao ang buhay. Kanina yung kanta po natin, ang Diyos naman po sadya ang nakatagpo sa atin. Roma chapter 3 verse 10 ba yun or 11? Wala namang naghanap sa Diyos eh. Wala, kahit isa. Sinabi niyang ang buhay mismo ang nagpakilala. Ang kaligtasan ay nagsisimula sa pagkilos ng Diyos, hindi sa paghahanap ng tao. Kung paano po tayo nakakilala sa ating pong Panginoon, maaring may nabasa tayo na Word of God, nakapaskil kung saan. Meron po tayong pinapanood sa television na kita po natin sa isang flash report regarding doon sa pangangaral ng salita ng Diyos. Sa maaring nakapakinig tayo sa radio program, may nag-share sa atin, yun po yung naging pasimula na makilala po natin ang salita ng buhay, ang ating pong Panginoong Hesukristo. So, yung una, paano po nahayag ang tunay na buhay ayon sa 1 John chapter 1 verses 1 hanggang 4. Una, ang buhay ay nahayag kay Hesukristo. Pangalawa, ang buhay ay dapat ibinabahagi sa iba. Ang buhay ay dapat ibinabahagi sa iba. Yung salitang ang buhay, wag po tayong lalayo, tinutukoy po nito ang ating pong Panginoong Hesukristo. Ang sabi ng talata,
ang aming ipinahahayag sa inyo upang kayo rin ay makapamayan sa amin at ang aming kapamayanan ay kasama ng Ama at ay makasama ng Ama at ng kanyang anak na si Jesus. Mga kapatid, matapos po nating makilala sa biyaya ng atin hong Panginoon kung sino ang Panginoong Jesucristo na nahayag, mga kapatid. Wag po natin palang hayaan na sarilinin lamang natin ang mga bagay na atin pong natutunan patungkol sa kaligtasan. Kapag tunay nating nakilala si Kristo, hindi tayo dapat na manahimik. Ang isang pusong binago ng Ebanghelyo ay naghahangad na ipakilala rin si Kristo sa ating pong pamilya, sa ating pong kaibigan, katrabaho, at maging sa ating pong kapwa. Sa madalit salita, nung nakilala natin ang ating Panginoong Jesucristo, nariyan yung maalab po natin na maibahagi ang Ebanghelyo sa kanila. Nawa po, yung init na yon, mga kapatid, hanggang ngayon, nararanasan pa rin natin yung init na paglilingkod o pagbabahagi ng Ebanghelyo. Sa gayon, nabibigyan po natin ng karangalan ang pangalan ng ating Panginoon. Ano po yung ating ibabahagi? Tingnan natin. Ibahagi ang katotohanan tungkol kay Kristo. Ibahagi ang katotohanan tungkol kay Kristo. Ang sabi ng talatang 3, ipinapahayag namin sa inyo ang nakita at narinig namin upang maging kaisa namin kayo sa Ama at sa Kanyang anak na si Jesucristo. Hindi po pala ito isang opinyon o sariling karanasan lamang na ibinabahagi. Ang sentro ng kanilang mensahe, walang iba, kundi ang ating pong Panginoong Jesucristo. Kaya nga po, sa liderato po ng life group po, mga kapatid, sinisika po ng mga life group leaders na hindi yung mga leaders na ito ang siyang mas lubos na makilala ng mga pinangungunahan nila, kundi higit sa lahat, ang ating Diyos na buhay ang mas makilala. Baka po ang mga life group leaders, wag naman at hindi naman po nangyayari, mas maraming kwento na naging karanasan niya kesa dun sa ikinukwento po natin, itinuturo po natin kung paano na ang Diyos makapangyarihan sa lahat, Diyos na dapat po natin na sambahin sa espiritu at katotohanan at hindi po yung mga sarili po natin ang mas nakikilala nila. Okay. Sa verse 3, mga kapatid, yung salitang upang maging kaisa, yung letter B, ang ituturo po natin sa kanila, akayin ang iba sa pakikipag-isa sa Diyos. Akayin ang iba sa pakikipag-isa sa Diyos. Or tinatawag na fellowship. Ang salitang pakikipag-isa sa salitang Griego na koinonia ay tumutukoy sa isang malalim na relasyon at pagbabahagi ng buhay kay Kristo at sa Kanyang hinirang. So, ang mga leaders o ang mga kapatiran na nagsishare ng Ebanghelyo, ang wala po tayong ibang isinishare o lagi pong nakafocus kung sino ang ating pong Panginoong Jesucristo. Yung Kanyang pagliligtas, mga kapatid. And letter C, mamuhay po tayo bilang mga saksi ng ating pong Panginoong Jesucristo. Napakahirap po na magbahagi ng ating pong pananampalataya kung unang-una tayo po mismo nakakakitaan sa atin ang mga bagay na hindi magandang pag-uugali. Paano ko siya hahatakin o paano ko siya mababahagi na ng salita ng Diyos doon sa aming street? Ako na ang parabang inaayawan ng aming street na yon.
wag nawa na mangyari sa atin ang bagay na yun, mga kapatid. Hindi po ba naririnig na rin natin na kahit, bagamat hindi naman natin ito pinopromote, bagamat hindi tayo kung hindi po tayo nakapag-share literal na lumalabas o intentional na pinupuntahan yung bahay para mag-share ng gospel, yung kapitbahay halimbawa, yung ating pong pamamaraan ng ating pamumuhay, binabasa po nila tayo. Para ng aklat. Tayo po ng mga mananampalataya, para po bang mga aklat na binabasa ng mga taong nakapaligid sa atin? Ganyan ba ang mga mananampalataya? Parang hindi nila nakikita ang pamumuhay ng isang tunay na mananampalataya. Ano mang mga bisyo, mga kapatid, paano ako makapag-share ng gospel? Paano kong hihimukin na sumampalataya sa ating Panginoong Hesus na sinasabi ko pa na ang Diyos ay nagpapabago sa ating pong buhay? Gayong ako naman ay wala pang nakikitang mga pagbabago sa aking pamumuhay. Okay. So, ito pong mga bagay na ito, makita sa bawat isa sa atin at hinihimok tayo, mga kapatid, na ibahagi sa iba ang ating pong Panginoong Hesukristo. Ibahagi ang katotohanan tungkol kay Kristo, akayin ang iba sa pakikipag-isa o fellowship sa ating pong Diyos na buhay, mabuhay tayo sa kabanalan, sa gayon nagiging saksi tayo ng sanlibutan, at ang ikatlo, ang buhay ay nagdudulot ng pakikipag-isa at ganap na kagalakan. Tingnan niyo po yung progression. Mula doon sa tema natin na the life revealed sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo, matapos nating makilala ang ating Panginoong Hesukristo, dapat nating ibahagi ito sa iba. At kapag ibinabahagi natin ang ating Panginoong Hesukristo sa iba, magdudulot po iyan ng pakikipag-isa o fellowship at lubos o ganap na kagalakan, hindi lamang sa mga nagsishare ng gospel, lalo tigit doon sa mga bagong makakakilala sa atin pong Panginoong Hesukristo. Pagkatapos ipakita ni Juan na ang buhay ay nahayag kay Hesukristo sa talataang 1 at 2, at dapat itong ibahagi sa iba, ipinakita naman niya ngayon ang bunga nito. Pakikipag-isa o fellowship sa Diyos at ganap na kagalakan. Letter A, ang tunay na buhay ay nagdadala ng pakikipag-isa sa Diyos. Kung nakilala natin ang ating Panginoong Hesukristo at ito na nga, nakilala na natin siya. Tinanggap natin siya as personal Lord and Savior. Ibinabahagi na natin ngayon sa iba. At ito naman po ang ipinagagawa sa atin ng ating Panginoon. Yung ikatlo, meron po tayong kagalakan, maging yung mga tao na nababahaginan ng salita ng Diyos. Ang verse 4, upang maging kaisa namin kayo sa Ama at sa Kanyang anak na si Hesukristo. Ang salitang pakikipag-isa ay hindi simpleng pagkikita o pagsasama. Hindi simpleng pagkikita o pagsasama. Ito po ay tumutukoy, next, ayan. Ito po ay tumutukoy sa pakikibahagi sa buhay na Diyos o sa buhay ng Diyos, isang relasyon ng pag-ibig, pagtitiwala at pagsunod sa Kanya. Kaya po mga kapatid, bilang isang mananampalataya, hindi lang tayo tagapakinig ng Kanyang salita, kundi ang bawat isa sa atin, sinisikap sa biyaya ng Panginoon na talagang sumunod sa Kanya. Sumunod sa Kanya. And letter B,
Ang tunay na buhay, nagdudulot pala yan ng ganap na kagalakan. Ganap na kagalakan. Ang sabi ng talata sa verse 4, isinusulat namin ito upang malubos ang aming kagalakan. Ang salitang ganap ay nangangahulugang napuno, kumpleto, o lubos. Hindi ho makakakumpleto sa atin ang anuman na meron po tayo. Yung katagumpayan na meron po tayo. Wala pong ibang makapagbibigay po sa atin ng lubos na kagalakan, kundi ang ating pong Panginoong Jesucristo. Kung meron tayong personal na relasyon sa Kanya, yan po ang makapagbibigay sa atin ng ganap na kagalakan sa atin pong pamumuhay. Kaya po mga kapatid, the life revealed na atin pong pinag-aralan, gaano ba talaga natin siya kakilala? Kakilala lamang ba natin siya sa panahon na tayo ay mayroong pangangailangan? Pinahihinto na lamang po ba natin ang pagkakilala natin sa Kanya sa atin at hindi na po natin ibinabahagi sa iba ang mabuting balita? Nakikita po ba natin na noong nakilala natin ang Panginoong Jesucristo at nakapagbahagi ng salita ng Diyos sa iba, nakita po ba natin yung kagalakan na dulot nito sa atin, maging sa mga tao na atin pong nabahagi na ng salita ng Diyos ayon sa Kanyang biyaya? At sa ating pong conclusion, next slide, ang tunay na buhay ay nahayag sa ating Panginoong Jesucristo. Ang dahilan upang tayo ay magkaroon ng pakikipag-isa sa Diyos, maipahayag siya sa iba, at maranasan ang ganap na kagalakan. At sa ating pong challenge, naway makita ng mundo ang buhay na nahayag kay Kristo sa pamamagitan ng ating buhay para sa Kanyang kaluwalhatian. Kung bakit mo ginagawa ang bagay na ito ay hindi para mabigyan ng kapurihan ang ating pong sarili, kundi ang pangalan lamang ng ating pong Panginoong Hesukristo. Nawa po, the life revealed na ating pong pinag-aralan, makita po natin yung sarili natin na lubos na nagpapasalamat sa Panginoon, natagpuan niya tayo. At wag na wag po tayong titigil na mas makilala pa natin siya sa pamamagitan ng mga personal na pag-aaral po natin ng salita ng Diyos. Wag din po tayong titigil na isasaayos, magkakaroon po tayo ng tinatawag na relaunching ng life discipleship process, mga kapatid. Magpasako po tayo sa mga panalangin ng LCC. Lord, ayaw po namin na maging stagnant. Ayaw po namin na para bang nagme-maintain na lamang tayo. Kaya po, sa pagre-relaunch ng life discipleship, mga kapatid, maging kaisa po kayo. Mag-join po kayo doon sa life group, mga kapatid, at mahamon tayo sa panawagan ng Panginoon na magdala ng kaluluwa sa Kanyang paanan. Father God, salamat sa iyong mga salita na amin pong pinagbulay-bulayan. Inaasahan po namin ang malayang pagkilos mo sa buhay ng bawat isa sa amin, O Panginoon, at mabigyan ng kapurihan ng iyo pong pangalan samantalang sumusunod ang bawat isa sa amin sa mga ipinapagawa mo. Dumadalangin kami, O Panginoon, ang mga kapatiran na kasama namin ngayon, ang mga kapatiran na nasa online, O Panginoon, makita po namin ang pangangailangan ng mga pagdidisipulo na dapat ay maging bahagi kami, O Lord, sa ipinagagawa mo,
o Panginoon. Lord God, hinihiling po namin ang patuloy na pagbibigay mo sa amin, O Diyos, ng katiyagaan na isakatuparan ang mga ipinapagawa mo, O Panginoon. Salamat sa iyong mga salita. Samahan mo kami, O Panginoon, sa journey na amin pong tatahakin upang bigyang kapurihan ang iyo pong pangalan. Lahat ng ito, aming pong panalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Amen. Thank you po at pagpalain tayo ng ating Panginoon. Marami pong salamat sa Panginoon sa mabiyayang mga salita po na patuloy na bumubusog po sa atin. At sa pagkakataon pong ito, patuloy po tayong magbibigay ng pasasalamat at pagsamba sa Panginoon sa pamamagitan po ng pagbibigay ng ating handog. At habang po nating piniprepare po ang the best offering natin po sa Panginoon, tayo po ay sama-samang manalangin. Panginoon, salamat po sapagkat alam po namin na Ikaw yung Diyos na tapat at sapat, Panginoon, sa aming mga buhay. Tunay nga po, Panginoon, na hindi mo kami pinagkulang, Panginoon, sa lahat ng aming mga pangangailangan, O God. At patuloy po naming nararanasan, Lord, yung blessings, Panginoon, hindi lamang financially, Panginoon, kundi sa iba't iba pa, Panginoong, aspeto ng aming mga buhay, O God. At patuloy, Panginoon, na sa umagang ito, bigyan mo, Panginoon, ang aming mga puso ng desire, Panginoon, na ibigay sa iyo ang nararapat, Panginoon, na nahandog, O God, na kalugod-lugod sa iyong harapan, Panginoon. At alam po namin, Panginoon, na Ikaw po, Panginoon, ang Diyos na patuloy na kumikilos, O God, at hindi po, Panginoon, nagkukulang sa amin, Panginoon. Dalangin po namin, Lord, na ang bawat salapi, Panginoon, na ihahandog ng iyong mga anak, ay magamit pa, Panginoon, para sa iyong kapurihan, sa pangangailangan, Panginoon, ng iyong iglesia, at sa patuloy, Panginoon, na paglaganap pa, Panginoon, ng iyong mga salita, Panginoon, dito sa lupa, O God. Patuloy, Lord, na ibalik mo nga po, Panginoon, sa amin ang ng siksik, liglig at umaapaw na pagpapala, Lord, ang bawat paghahandog na binibigay namin sa iyo, O God. Patuloy, Panginoon, na Ikaw lamang ang aming mapasalamatan at mapapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Maaari na pong likumin po ng ating mga ushers ang mga handog. Sa unang Korinto, chapter 11, verses 23 hanggang 29, dito po nakasaad ang pagsasagawa ng banal na hapunan.
Bakit po natin isinasagawa ang hapunan ng Panginoon? Ang hapunan ng Panginoon ay hindi lamang tradisyon o ritual na ginagawa ng simbahan. Ito po ay iniutos mismo ng ating Panginoong Jesucristo at may malalim na kahulugan para sa bawat mananampalataya. Sa 1 Corinthians chapter 11, itinuwid po ni Apostol Pablo ang maling pagtingin ng mga taga-Korinto at ipinaalaala ang tunay na layunin ng banal na hapunan. Una, kung bakit po natin ginagawa? Upang alalahanin ang sakripisyo ng ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Ang sabi ng talata, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ang tinapay sumasagisag sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang kopa o ang saro ay sumasagisag naman sa kanyang dugo ng bagong tipan. Hindi po natin inuulit ang kanyang sakripisyo. Inaalaala lamang natin ang minsan at sapat na kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Kaya ang bawat isa po sa atin lumapit ng may pusong puno ng pasasalamat sa ginawa ng ating pong Panginoong Jesucristo. Pangalawa, upang ipahayag ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang pagbabalik. Hanggang sa kanyang pagbabalik. Ang talata, sapagkat tuwing kakain kayo, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa siya'y dumating. Ang hapunan ng Panginoon, isang tahimik ngunit makapangyarihang pangangaral ng Ebanghelyo. Ipinapaalaala nito na si Kristo ay namatay, nalibing, at nabuhay na muli. Habang nakikibahagi naman tayo, mga kapatid, ipinapakita natin ang ating pananampalataya at pag-asa sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. At ikatlo, upang suriin ang ating sarili at lumapit ng karapat-dapat sa Kanya. Ang layunin ng atin pong pagsasagawa ng hapunan ng Panginoon, alalahanin ang sakripisyo ni Kristo, ipahayag ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa Kanyang pagbabalik, at suriin ang ating sarili at lumapit ng karapat-dapat. Kaya po ang sabi ng talata 27 and 9, siyasatin ng tao ang kanyang sarili. Bago po tayo tumanggap ng elemento ng banal na hapunan, patuloy na magpasiyasat ang bawat isa sa atin. Hindi ito nangangahulugang kailangan nating maging perfect. Nangangahulugan itong magsisi sa kasalanan, makipagkasundo sa kapatid, at lumapit ng may paggalang at pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya po, mga kapatid, sa ating pakikibahagi ngayon, huwag lamang nating tanggapin ang tinapay at ang saro. Alalahanin natin si Kristo, ipahayag ang kanyang ebanghelyo, at ialay muli ang ating buhay sa Kanya ng may pusong malinis, mapagpasalamat, at handang sumunod sa Kanya. Bago po tayo tumanggap ng elemento ng banal na hapunan, ang bawat isa ay inaaniyahan sa kanilang kinaupuan na magkaroon ng personal prayer. Ilapit ang sarili sa Diyos, maging karapat-dapat ang individual sa pagtanggap ng elemento ng banal na hapunan. Father God, sa pananalangin ng iyo pong mga anak, ikaw ang siyang nakasisiyasat. Salamat sa kapatawaran na iyo pong iginawad sa bawat isa sa amin. Sa mga oras pong ito, hinihiling po namin sa iyo, Panginoon, ang tinapay na sumisimbolo ng iyong katawan, ang katas ng ubas na sumisimbolo ng iyong banal na dugo, o Panginoon,
ang mga elementong ito na amin pong tatanggapin. Hiniling po namin sa iyo na basbasan mo ang lahat ng ito at maging karapat-dapat nawa ang bawat isa sa amin, O Panginoon. Yamang inaalaala po namin ang natapos mong gawain sa krus ng Kalbaryo. Pinupuri ka namin, dinadakila. Sa iyo ang kapurihan, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Atin pong inaanyahan ang mga katuwang po natin dito para maibahagi ang elemento ng banal na hapunan. Meron po tayong hudyat para po sa pagtanggap ng elemento ng banal na hapunan. Bibigay po ako ng hudyat. Sige po.
Tayo pong lahat ay tumayo. Mga kapatid, noong gabing si Jesus ay ipagkanulo, ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat, pinagpira-piraso ito at sinabi, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Sabay-sabay po natin na tanggapin at kanin ang tinapay na simbolo ng katawan ng Panginoong Jesus. Gayun din naman, matapos magapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, "Ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin." Sabay-sabay po natin natanggapin at inumin ang katas ng ubas, kumakatawan sa dugo ng Panginoong Hesus. Lubos ang aming pong pasasalamat sa iyong walang hanggan na pag-ibig sa bawat isa. Ipinakita mo, O Panginoong Hesus, sa pamamagitan ng krus ng Kalbaryo, ang iyong dugo na nabubo, O Panginoon. Salamat sa pagtubos mo sa bawat isa sa amin. Maging magbunsod nawa ito sa patuloyan namin na paglilingkod sa iyo, O Panginoon. Maalab na naglilingkod ang bawat isa sa iyo, O Panginoon, at nabibigyan ng kapurihan ang iyo pong pangalan. Salamat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Makakaupo na po ang kapulungan. Happy Lord's Day po sa ating lahat, mga kapatid. Good morning po. Good morning. Today po is our Tithes Sunday. And as we continue po sa pagbabalik loob po sa ating Panginoon nang nararapat po para sa Kanya, let's take this moment to reflect on the goodness of God at sa Kanya pong katapatan sa buhay po ng bawat isa sa atin. Tandaan po natin that giving is not merely a financial act nor a magic para po sa bawat isa sa atin na kapag tayo po ay nagbigay, magically, pagpapalain at yayaman po ang bawat isa sa atin. But rather, this is an act of worship. At yung time po na ito, hayaan po na gamitin po natin as a time of reflection and thanksgiving. And as we continue to reflect, tinatawagan ko po ang ating kapatid na si Tita Weng to share a reflection and a testimony of the Lord's goodness and faithfulness. Hello po. Good morning po. Sino po yung every first Sunday po masaya dahil ikaw po? Di ba po? Di ba po? Ako po, every Sunday po talaga, nagsusweldo po ako talaga. Bukod na po talaga yung tithes. Tapos, kung napapansin doon sa paluwagan namin, maaga po ako nagbibigay ng paluwagan. Lahat po yan set aside. Lahat po yan. Tapos yung kukwentahin ko na po lahat ng pangangailangan ko for 1 month, lahat po yan, talagang sineset aside ko po yung para sa Panginoon. Ito lang po yung tanong, bakit ba nga ba ako naniniwala o bakit ako nagtatites? Siyempre po, ang pinakasagot po dyan, ang pinakasikreto, biblical po. Na nasa Bible po siya, na talagang sinasabi na dalhin po natin ang ating ikapo para sa Panginoon. Yun po yung isa po sa dahilan kung bakit po ako nagtatites. Yun, dahil po ito ay sinasabi po sa atin ng Panginoon na malakyas stress dis, dalhin po natin ang ating mga ikapo
sa kanya. Yun po. Para sa kanya po kasi yung nagtatrabaho po tayo. And then, para kay Lord po yung 10% po nun. Kalawa, bakit po ako nag-iika po? O bakit ako naniniwala? Ang pangalawa po, siyempre po, ito po yung part ng ating pananampalataya, obedience. Yon, pagsunod po natin sa Kanya. Kasi kinukuman po tayo ni God na ibigay po natin yung ikasampung bahagi. So, ano din po ito yung tawag doon, yung paglago po ito na pagsunod. At saka hindi po ako kanina po biblical, hindi po ako nag-iika po dahil sa kapatid ko. Kumbaga talagang kay God, yung sa Bible nga po na sinasabi. Yan, obedience. Ikatlo po, yung pagtitiwala sa Kanya. Na kapag binigay po natin yon, alam natin ng God, siya yung big God na alam lahat yung pangangailangan natin. Kasi ako pag naisip ko po, pag hindi ko po nabibigay yung ikapu ko, parang nagtitiwala ko sa sarili ko, hindi ako nagtitiwala kay God. Kasi nga, parang kasi ayaw kong ibigay, ayaw kong hinihold ko siya yung ano. Hindi po ako nag-iika po dahil para pagpalain po ako ni God. Hindi po, ano na lang po yun bonus ni Lord. Kumbaga talaga po yung pagtitiwala sa Kanya na pag binigay po natin, bahala po si God sa lahat ng ating pangailang, big God siya Siya po yung magbibigay na At po, pagbibigay po ng kaluwalhatian, honoring God. Yun po, ang isa rin po kung bakit po ako naniniwala at bakit po ako nagtatites po. Kaya, in-encourage ko po kayo, ayun po, yung tatlong bagay na po yun. Ito po ay galing sa salita ng Panginoon, pagsunod po sa Kanya, pagtitiwala po sa Kanya, at pagbibigay po ng kaluguran sa Kanya. Ito lamang po, salamat po. Purihin po ang Panginoon. As we continue to give po mga kapatid, let's continue to give with joyful hearts, with grateful hearts, and patuloy po nating i-recognize that our God is the great provider para po sa lahat ng bawat isa sa atin. Ang lahat po ay nabigyan po ng envelope at kung wala po kayong envelope na color blue, meron po tayong envelope sa ating pong middle aisle. Pwede po nating itong gamitin to give back our tithes. Tayo po ay manalangin bago po tayo magkaloob. Let's pray. Panginoon, muli, patuloy po kami nagpapasalamat at patuloy po kami nagre-reflect sa inyo pong kabutihan at katapatan sa buhay po ng bawat isa. We continue to worship you, Panginoon, through giving back our tithes para po sa inyo at para po sa inyong iglesia. At ang dalangin ko po, Panginoon, as we continue to give back, may we continue to recognize you as our provider, you as our Father, and you as our Savior, Panginoon, because you truly deserve every praise and every worship that we can give sa buhay po na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Kasabay po ng isang tugtugin, maaari po nating dalhin sa harapan ang ating pong mga tithes.
Sa atin. Kumusta po kayo? Ayan, mabuti naman po. Sa Diyos po ang papuri sa atin pong pagbabalik ng kaloob sa Kanya. And this morning po, nais po nating i-welcome ang atin pong mga visitors. Para po sa atin pong mga first-timer guests, si Julius Arendelio and Cesar Arendelio, together with Maria Teresa Arendelio. Maaari po kayong tumayo para makita po kayo ng atin pong mga kapatid. Ayan. Welcome po sa Blessings Christian Fellowship. Sila po ay mga walk-in lang. Ayan, so nakakatuwa po. So maaari din po kayo sumama sa atin po mga ushers. Ayan. Also, para po sa mga atin pang visitors, first-timer po, nandyan po si Nornia. Maaari po bang tumayo para makita po? Sige po, tayo po tayo. Also, para po sa mga second-timer naman po, si Mary Carrie Joy Magleo, Rona Ruth Magleo, Rona Tabelisma, and Roda Napes Ignacio. Maaari rin po kayong tumayo nang makita po kayo ng ating pong mga kapatid. Welcome back po sa BCF for the second time. Third time naman po, si June Patrick P. and Emmanuel Cano. Ayan, so pwede po kayong tumayo, stand up, and pwede pong sumama sa atin po mga usher. Ayan. Fourth-timer, meron po ba? Okay, yan. Meron din po tayong mga ilang families po na kasama this morning po, na ngayon lang po natin ulit nakasama. Ilan po dito ang Minyembra family po. Welcome po sa Blessings Christian Fellowship. Especially po kay Geraldine Minyembra, no? Yan, so welcome po sa Blessings Christian Fellowship muli. Nawa po, tulad po ng ating napag-aralan kanina sa mensahe, huwag po tayong tumigil na i-proclaim ang ating Panginoon and mag-invite po ng ating pong mga kapatid at mahal sa buhay sa Blessings Christian Fellowship. Yun lamang po, and God bless po sa bawat isa po sa atin. Ito pa pala. sorry, pahabol po. Ayan, si Nornia di Granada, yung pala yun. Okay. Yan, so muli po, God bless po. Ayan. Ngayong umaga po ay tayo po ay nakikiisa. Ayan, sa celebration po ng birthday ng ating pong Pastor John Israel Jimeno.
Ayan. So, inaanyahan po ang ating pong pastor dito po sa harap. Ayan. So, atin po siyang kakantahan ng happy birthday. Sige, pastor, dito po. Ayan. So, ang pastor po ay 26 plus 1. Ayan. Age reveal po. Siya po ay single. Talagang binenta. Ayan po. So, ating pong awitan ng ating pong pastor ng happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ayan, so nice ko pong imbitahan ng ating pong Jack LV para pa ipanalangin ng ating pong pastor. Okay, sama-sama po nating ipanalangin si Pastor Isra. Pwede po nating extend ang ating kamay sa kanya. Okay, bago po tayo mag-pray ay, ayan, magbo-blow muna si Pastor ng kanyang candle. Okay, extend po natin ang ating kamay. Sama-sama po nating ipanalangin si Pastor. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa umagang ito, tunay nga po, Panginoon, kami po ay buong puso nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa iyong katapatan, sa iyong kadakilaan, sa buhay ni Pastor Isra, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, kayo po ay Diyos na laging mabuti, laging sumasama sa Kanya, Panginoon. Salamat sa 27 years, Panginoon, ng iyong katapatan, ng iyo pong pagsama sa Kanya po, Panginoon, sa loob ng 27 taon, Panginoon, na siya iniingatan mo po, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. And Lord, sa mga sandaling ito, Panginoon, patuloy naming dinadalangin, Panginoon, na patuloy nawa na maranasan niya, Panginoon, ang iyong mga pagpapala sa kanyang buhay, Panginoon. Lord, bilang iyong isang anak, isang lingkod, Panginoon, isang manggagawa, Panginoon, ang dalangin po namin, Panginoon, sa kanyang pagmiministeryo. Lord, kayo po ang laging magbigay ng wisdom sa aming kamanggagawa, Panginoon. Kayo po, Panginoon, ang lagi po, Panginoon, sumama sa Kanya. Lagi po, Panginoong, magbigay ng kagalakan sa Kanyang paglilingkod sa iyo, O Lord God. Nawa po, Panginoon, maranasan niya lagi po, Panginoon, na Ikaw, ang desire ng puso niya, Panginoon, na Ikaw ay laging maparangalan sa Kanyang buhay, aming Diyos. Sa Kanyang isang taon muli na lalakaran, Panginoon, dalangin po namin, Panginoon, ingatan mo po siya, Panginoon, sa lahat ng mga pagdedesisyon na Kanyang gagawin, Panginoon. Lord, samahan niyo po siya, i-lead mo po siya, Panginoon, sa nais mo para sa Kanya, O Lord God. We pray po, Panginoon, yung nasain ng Kanyang puso, Panginoon, kayo po ang magkaloob nito ayon sa iyong kalooban, Panginoon. We pray din po, Panginoon, hindi lamang siyang pagpalain mo, even ang Kanyang mga mahal sa buhay po, Panginoon, maranasan po, Panginoon, ng pagpapala. Gamitin mo po siyang daluyan, Panginoon, ng pagpapalang espiritual, hindi lamang sa BCF, Panginoon, kundi sa lahat ng mga tao na Kanyang nakakasalamuha, aming Diyos. We pray po, Panginoon, gamitin mo po siya mightily and effectively, O Lord God, sa lahat ng pagmiministeryo na Kanyang gagawin pa, aming Diyos. At dalangin po namin lahat ng pagpapala na nakalaan sa Kanya, kayo po ang magkaloob, spiritual, material, financial, Panginoon, physical po, Panginoon, kayo po ang magbigay sa Kanya ng maayos na kalusugan, O Lord God, at maranasan po niya, Panginoon, ang kasaganaan na nagmumula sa iyo sa lahat ng aspeto ng Kanyang buhay nga po, aming Diyos. Maraming salamat sa iyo po namin siya ay pinagtatagupilin at nagtitiwala kami po, Panginoon, gagamitin mo pa po siya sa kaparaanan na nais mo sa Kanyang buhay, O Lord God, sa lahat ng Kanya pong mga desire po, Panginoon. Kayo nawa, Panginoon, ang sumama at magkaloob nito sa Kanyang buhay. Kayo po ang magpala sa Kanya. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you po muli. Happy birthday po, Pastor Isra.
Ayan. So ngayon naman po ay ang ating pong special announcements. Ayan. Ayan. So, ito po ang ating pong sulong 11. So, taon-taon po ay ginagawa po ito. So, sa July 11, which is next week na po, ay gaganapin po ang sulong sa IRM Cubao, 8 a.m. to 12 p.m. po. So, sa mga nais pa po na sumama, so makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating pong intercessory head, ang ating pong Brother Romel Torres at sa ating pong mga manggagawa. Ayan. So, para po, ito rin po, ang alam ko ay fasting po. Tama po ba, Pastor? Ito po ay fasting. So, ang ating pong speaker ay si Reverend Ray Maningas. Ayan. So, ito po ay mayroong registration. Tama po. Upper Church. So, sa mga miyembro po, wala naman na po. Ayan. So, makipag-ugnayan na lamang po tayo sa ating pong mga pastors, kay Brother Romel, kung kayo po ay nais pong sumama para sabay-sabay po na aalis po dito mula sa church. So, yun lamang po. Ayan. So, sa mga working po, ay meron po tayong extend promotion. So, be a blessing in the workplace. So, ito po ay July 25. So, ito po ay gaganapin po sa CSM building, dyan po sa may Pascor Drive. So, sa mga nais po na umattend sa seminar na ito, which is a formation journey for young professionals. So, ang ating pong speaker naman dito ay si Miss Maloy Malibiran. So, siya po ay broadcaster po ng 702 DZAS and Light TV, inspirational speaker and author po ng Pro Tips. So, meron po itong registration hanggang July 30 na lang po ng 400 po, and then late registration po ay 500 pesos. So, sa mga nais po na umattend ng mga working, so pwede din po kayo makipag-coordinate sa ating pong Ate Louie. Ayan, so nagpapatuloy po ang ministry clinic. So, sa July 5 po, mamaya ay 1 p.m. po sa mga kabataan na gusto pong matuto at sa mga gusto pa po na mag-enroll sa music clinic, mag-aral po ng mga instruments, pwede nyo pong i-join dito ang inyo pong mga anak. So, yan. At maging po ang ating pong youth service. So, next Sunday po, July 12, ay 3 p.m. po dito po sa ating BCF Hall. Sige po, tinatawagan po ang ating Pastor Nelvin para sa closing and benediction. Naanyayan po na tumayo ang bawat isa. Tayo po yung magwawakas sa panalangin. Father God, lubos ang aming pong pasasalamat sa pangunguna mo sa aming pong pagsamba. Nabigyan nawa namin ng karangalan ang iyo pong pangalan. Patuloy kami na dumudulog, Panginoon, sa iyo ang mga anak mo na pinagkalooban mo ng trabaho. Salamat sa mga opportunity ito na ipinagkakalob mo, Panginoon, sa kanila. Ganon din, Panginoon, sa mga kapatiran na pinagkalooban mo ng negosyo. Salamat sa mga sa business na ito na ipinagkatiwala mo, Panginoon, sa kanila. At dahil po doon, O Panginoon, nais po namin hilingin din sa iyo, O Panginoon, kung may mga pagkakataon na sila po ay ma-promote, lalo na ang mga nagtatrabaho, O Panginoon, Ikaw, O Diyos, ang gumawa ng kaparaanan at bigyang kapurihan ang iyo pong pangalan sa kanila pong mga pag-unlad sa larangan ng pagtatrabaho, sa larangan ng pagnenegosyo, O Panginoon. Dumadalangin din kami sa mga mag-aaral. Itong linggong ito, ang ilan, Panginoon, ay magte-take ng exam, O Panginoon, para sa TRISEM, O Panginoon. Hinihiling po namin sa iyo, Panginoon, ang karunungan, ipagkaloob mo, Panginoon, sa kanila, maranasan nila na nag-e-excel sa larangan ng pag-aaral, na nabibigyan ng kapurihan ang iyo pong pangalan, O Panginoon. Dalangin din namin sa iyo, Panginoon, ng mga kapatiran na nasa ibayong dagat, na nasa online, O Panginoon. Meron po silang mga kahilingan marahil, tugunin mo ayon sa iyo pong kapahintulutan ang mga panalangin nila, O Panginoon.
At dalangin po namin sa iyo, Panginoon, sa bawat araw ng aming pong buhay, maranasan po namin ang iyo pong presensya. Pakaingatan mo, O Diyos, laban sa anumang uri ng pamiminsala ng kaaway sa pamilya po namin, sa aming pong lupang katawan, paranasan namin, Panginoon, ang iyo pong presensya at ipagkaloob, Panginoon, ang mga pagpapalang nakalaan sa iyo pong mga anak, O Panginoon. Lubos ang amin din po na pasasalamat sa mga first-timers po namin, O Panginoon. Ganon din, Panginoon, second and third timers, O Panginoon, salamat sa buhay nila na patuloy na nabibigyan ng karangalan ang iyo pong pangalan. Ganon din, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Huwag nawa kami na huminto, na makapag-invite pa, O Panginoon, ng mga tao na siyang kikilala, Panginoon, sa iyo. At nawa po, sa amin pong pagtatapos, igawad mo sa bawat isa sa amin ang iyong mayamang pagpapala at benediksyon. Mga kapatid, sumainyo ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang hindi nagmamaliw na pag-ibig ng Diyos Amang nasa langit at ang pakikipisan ng Santong Espiritu, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Magandang umaga po at pagpalain tayo ng ating Panginoon. Yes, hallelujah. Minsan pa po ay papurihan natin at pasalamatan natin ang ating Diyos na dakila at mabuti sa ating mga buhay. Yan. Habang pong nag-aawitan tayo, maaari rin po tayong makipagkamayan po sa ating mga katabi. Yan. Sabihin po natin, see you next Sunday. Huwag ka mawawala, kapatid. Aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo't inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kaya sungkatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Sa pag-ibig mo, walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Minsan pa, salamat, salamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya, ako'y magsasaya, ako'y magsasaya sa piling mo. Sa Diyos po ang papuri. See you po next Sunday. God bless po sa bawat isa sa atin.